mismo ang nagsabi na ito ang ating papakinggan. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alagad, lumapit siya, sabi sa verse 18. Lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap na sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa ating Panginoong Hesus, binigay na sa Kanya. Kaya pati yung buhay natin, hawak niya. Nasa dyan po yun. Basahin mo po sandali. Kahit po yung ating mga buhay ay hawak ng ating Panginoon sa Kristo, anytime, pwede niya pong kunin niya. Ang sabi niya rito sa 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So yung may hawak ng buhay natin ay nagsabi at nag-utos. Ang sabi niya dito, dahil dito magsiyaan kayo at magpabautismo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahirap po bang gawin ito? Yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa atin, walang bayad ito. Yung sabi nga ng karamihan na lahat ng bilihin dito sa Pilipinas, nagmamahal, tumataas. Pero ito, ino-offer ng Diyos, walang bayad. Ano sabi niya sa Romans 6:23? Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. 6:23 ng Roman. Walang bayad po ito. Ano ba yung kahalagahan ng bautismo na ito? Bakit natin kailangan magpabautismo? Dahil kasama po ito, requirements ito sa kaligtasan ng tao. Na kapag sumampalataya ka, kailangan mong magpa-bautismo. Ang sabi po rito, yung kaligtasan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Para makamit natin yung buhay na walang hanggan, kasama po yung tinatawag na bautismo. Yung pangalawang tanong, bakit kailangan bang magpabautismo? Yan po yung sagot, kasama po ito dahil requirements ito upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nasa Mark 16 verse 16. Ang sabi po ay ganito. Ang sumampalataya, ang kumpleto na talata po niyan ay Mark 16 verse 16 po. Mas magandang itaas po natin yung ating pagbabasa sa 15. Para mas maunawaan po natin ng maayos. Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya, ang ating Panginoon si Kristo, nagsasalita po ito. Magsiyang kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng ginapan. So isa ito doon sa tinatawag na Matthew 28, 18 to 19. So si Marcos at si Mateo, iisa yung sinasabi. Na nagsasalita dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo rin. Nasabi niya, magsiyaan kayo, gawin ninyong, magsiyaan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng ginapan. Ang sumampalataya, ito po yun sa 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parusahan. So dalawa lang. Kung hindi ka magagamit ng buhay na walang hanggan, sa impyerno ka pupunta. Kaya namin ipinapangaral ang bautismo na ito para makamit yung salvation. May senaryo po kasi dyan na sumampalataya lang, naligtas na. Mamaya po pupunta sa natin yung nakapako sa krus. Nasabi nila, hindi naman pala sumampalataya lang. Hindi naman pabautismo dahil merong example sa Biblia na sumampalataya lang, hindi naman nagpabautismo na ligtas. Mamaya po, pupuntusan natin yung bagay na yun. Dito muna tayo sa Mark 16 verse 16. Nang sabi po rito, kailangan mong sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas, tatapot ang hindi sumampalataya, parusahan. Yung pangatlong tanong is, utos ba
na magpabautismo? Ang sagot po ay yes. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi na kailangan nating magpabautismo. Ang sabi niya dito sa 28:19, inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, sige, magsiyaon kayo. Magsiyaon kayo, sabi niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. So, inuutos na to. Inuutosan niya. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Utos ba? Inutos ba ng ating Panginoon si Kristo? Yes po. Kasi sinabi niya, nung nilapitan niya yung kanyang mga alagad, sabi niya, pumunta kayo sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ipangaral ninyo ang salita. Sa pagiging alagad po kasi, dapat may alam din tayo sa Biblia. Hindi lang po trabaho ng mga ngaral yung tinatawag na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil kahit mismo yung mga taga-pakinig, may bahagi. Dahil kung matatandaan po ninyo, nung nagsipangalat ang mga alagad, nung ang ating apostol na si Pablo ay hindi pa siya apostol, siya ay tinutuligsan niya yung mga iglesia ng Panginoon. Ang sabi niya po sa 8:4 na hindi lang trabaho ng mga ngaral yung pagpapalaganap ng salita, kundi pati yung ang mga alagad din o yung mga member din. Dahil ang sabi po dito sa 8:1, si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ang araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. So yung iglesia sa Jerusalem ay talagang pinupusa ni Apostol Pablo. At silang lahat ay nagsipangalat. So kumalat yung mga alagad ay mga member sa lahat ng mga dako ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. So yung mga apostol nagtuturo, yung mga alagad nagsipangalat. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tinangisan ng di kawasa. Ang sabi sa 3, datapot pinuksan ni Saulo ang iglesia. So, gusto niya patayin yung iglesia. Datapot pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinasok sa bilangguan. Ang sabi sa 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Dahil sa verse 1, ang sabi dito, sa 2, at ang araw na yun nangyari ang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat. Ang nagsipangalat dito walang iba, yung mga member. So yung mga member, nagsipangalat, nangaral ng nangaral. Pwede natin tanungin yung sarili natin, pangaral ba natin ang ating Panginoon Kristo bilang isang alagad? Dahil ang isang alagad po, ang requirements niyan, kailangan pabautismo, sumampalataya mo bautismohan. Kapag sumailalim ka sa bautismo, isa ka pong alagad ng ating Panginoon Kristo. Nagagawa ba natin yun? Na paminsan sa ating buhay, naibahagi ba natin ang ating Panginoon Kristo sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay? Dahil lagi namin sinasabi na ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay hindi lang trabaho ng mga ngaral, kundi ng lahat ng sangay ng pati po yung member. Kasama po yan sa pagpapalaganap ng salita upang matupad natin yung ating trabaho dito sa Matthew chapter 28:19 na gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Centralize po ito at general yung utos na ito. Ang nagsabi nito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yan yung ibang paniniwala ng iba. Dahil meron sinasabi ng OSAS, yung once saved, always saved. Nang sabi sa John 3:16 na sumampalataya lang, ligtas na. Pero himay-himayin natin yung bagay na yan. Dahil ang sabi ng John 3:16 ay ganito yung sinabi niya. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man sa kanay sumampalataya ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi kasi dito, ang sino mang sumampalataya, huwag mapahama.